Tapos, parang yung dinidiscuss na kasi yung journey niya, parang itong ganito, nung 2021, ito yung profile ko, ganito ako mag-trade. Tapos, Ayan. ito yung mga results ko, gano'n. Parang na-master niya yung craft na yun. Then, yung transition yung another year, so ibang style naman yung ginagamit niya, iba rin yung setup, iba din yung frequency mo, kung paano siya mag-trade. Tapos, lahat naka-record. Kasi talagang gathered data rin. Tapos, mga adjustment, leverages, kung kailan ka na mag-adjust ng mga allocations mo, mga VAR, and then yung business, ang tawag, yung ladder. Yung small win, big win, yun. Yung capital first, profit second, technical last, ganun. Saka, yung setting goals din. Ano bang ano mo? Ano ba yung gusto mo mangyari sa trading? Gusto mo bang yung pinili? Gusto mo bang kumita ng pang full time dyan? O gusto mo lang na may pandagdag ka lang ng income? Doon mo iikot yung goal mo dun sa trading para realistic. And then yun, kasi more on yung parang personal din siya. Self-awareness. Kasi gusto mo mag-full time, hindi naman kasapat ng training yung wants and needs mo, but diba? Hindi alalan. Tapos yung importance na meron kang data sa trading para na-measure, para meron kang metrics. Master na ba yung ganitong setup? Saan time ka ba magaling? Anong mga phases ng market yung kumikita ka, anong mga niche mo, anong time, anong mga business hours yung okay sa'yo, yan ang mga ganun. Paulit pace of market. Niche. Strategies mo, strengths and weaknesses mo dun sa market. Time frame. Psyche management din, diniscuss. Yun nga yung kay Maslow. Tapos, Maslow's hierarchy of needs. Yes, sir. Tsaka yung pag-manage ng port din. Parang pinasadahan niya. Diba, masyado nang malaki yung port mo. So baka na-hit mo na yung psychological, yung ceiling mo. Oo. So, gawa mo ng paraan para mag-withdraw ka or port reset ka from time to time. Then pagka comfortable ka na sa bagong port mo, then siya ulit mag-increase. Ang pwede nyo idagdag sa ganyan, invest na VAR kasi 'di ba kunwari tumaas yung tumaas yung capital nyo. Eh di syempre yung VAR amount kahit 1% yan mas mataas yan, 'di ba? Pero let's say for example hindi nyo pa kaya yung ganun na amount. So imbes na mag-focus kayo sa VAR, mag-focus kayo dun sa fixed na amount lang na parang willing to lose nyo. Ganun lang. Hanggang sa masanay kayo doon. Then, kapag masanay na kayo doon, i-treat nyo na ceiling yung VAR naman. So, nari, 1 VAR hindi nyo pa kaya. So, pwede nyo muna kayong, yung parang willing kayo na amount nasa 0.7 VAR. Sabihin natin, 0.7, 0.6. So,
slowly but surely, ano yun? Lagyan natin ng value. Kunwari, Oo. Sabihin na 1 bar, 20,000. Mari ganun. pesos. So, 1,000. 1K USD. Tama ba? Okay. Sige. Ay, hindi ba? 20,000. Hindi, tawag dito. Mga 380 USD. Ano? Nasasanay ka lang sa, say for example, 200, 180. Ito pa kaya. So, stick ka muna dun sa ganung klaseng VAR. I mean, ganung amount. Regardless kung it's below that 1%. Tapos, pag nasanay ka na, pag nasanay ka na sa amount na yun, tsaka ka, uy, sige, try natin yung 1 bar na. Ganon. Which is equal to around 45 par. Win-win yun, actually. Dati ang ginagawa ko, parang puro 1K USD lang yung allocation ko. Ganun, kasi hit yung SL automatic, parang ay, yun na yung willing kong matake eh. 200 to 300 USD yung SL ko dati. Tapos parang sabi ko, okay na, kaya ko na yung kaya ko na yung more than 1K USD. Kahit hindi na ako mag-focus na ako dun sa 1%. Sigmora. May Ano yun? Sige, Jansen. sige. Mas madali din yung target. Kasi fix mo. Kumbaga, Kinita mo na to. Okay na. Tsaka ano siya, parang leaning towards profit-oriented na approach. Pero with the right context. Yeah. Kasi iba parang, hindi, sige, okay na kahit 500 lang naman to, 100 lang USD lang naman to, pero hindi nila nakikita yung VAR. Yung sa'yo naman, may reason naman talaga kung bakit ganun lang muna kahit below 1% VAR. Kasi hindi ka pa sanay sa amount na yun eh. Hanggang sa you're used to it, kaya mo na yung, uy, ano na to 1% na to, sige, fix na tayo dito. Parang yung analogy dyan ni Sir CC, lifting weights. Kumbaga, hindi mo pa kaya yung 20 kilograms na i-bicep curls. Ang isa pang idagdag dyan, kunwari, di ba 1K USDT ginagawa ko. Dati may minimum pa ako. Kasi may target ako. Kunwari, for the month, ang target ko 500K. Ano. So, minimum is, yung average allocation usual is 1K USD. So, 100% in 50, ano yung dito? 10 trades. Lang, kinocompute ko. Tama. 10 trades na 100% na target or 10% na target, hit na yung quota. Gets? Tapos kung matalo man yun, ang mawawala sa'yo, kunwari, nagkataon na 10 straight loss ka, 10 bar. Laki. Ganun. Dalawang circuit breaker lang. Dalawang araw. Sa true. Parang maganda yun na business target muna talaga. Yun din yung concept ni Ron. Tsaka yung Airlines na ito muna. Negosyo muna. Bago ang lahat. Eventually, aabot kayo sa point na hindi nyo na kailangan mag-VAR parate. And at the same time, hindi nyo na kailangan na
Yung mag-trade araw-araw na once na may nakita kayong niche setup talaga, tapos nakita nyo na talagang quality, makapag-allocate kayo ng tama, nag-materialize. Mga 2 to 3 trades in naman, kota na eh. Pero usually ganun nangyayari yun kapag bull market talaga, ganun. Yung 2 to 3 trades na yung Sir Lance, ano yun, parang TF. you go way out of your normal trades. Parang Oo. kung nakita mo to, malaki barko dito. Parang, or taas ang allocation mo dito. Hindi, more on ano sir, more on maganda yung risk reward ratio niya. Tapos yung what I mean by 2 to 3 trades, aabot ka na sa capital na yung minimum na allocation mo pag pinasok mo doon and nag-materialize siya. Kunwari, one bar na trade, tapos nag-materialize yung trend follow na yan. O enough na sa'yo yung trade na yun for the month. May mga ganun. Kunwari, sabihin natin sahod mo ang sahod sa corporate mo is sabihin natin 50K. Tapos umabot na sa point na yung capital mo, yung allocation mo is sabi ganun din, 50K rin. 50K pesos in one trade. In yung allocation Tapos in a month nag-materialize yun, say 500%. So 250K yun in a month. Parang what I mean there is psychologically, inaas na yun. Gets ba yun? Hindi ko maano. Parang na-suffice niya yung kumbaga, yung trade for a living mo, na-cover niya kaagad ng trade na yan. Then for fortune na lang. Yes. Sir. Ang kinanggandahan naman nun, pag umabot ka na sa point na ganun, talagang mapili ka na. Tsaka ang dami mong oras. Ito rin yung isang problem ko, sir. Parang, siyempre, nagsiset ako ng goal. For example, for a month. Tapos, i-break down ko yung goal na yun for a month. On a daily basis. Ito yung halimbawa, ito yung minimum ko na makuha. And then, in reality, hindi naman araw-araw makakuha mo yun. Hindi ka naman laging makakarinig. So, merong daming emotions na, maraming emotions, may mga thoughts din na. May able factor. First, tsaka lang laging half of the month na wala pa akong trade na maayos parang yes, sir, yes. Tapos, hindi lang yun, halimbawa, hindi mo master yung pace ng market. Siyempre, may mga times na trade ka tapos hindi panalo. And then, eventually, naiipon yung talo kasi nga hindi mo master yung pace. Tapos, then dumating yung opportunity, meron na ng mga may urge naman na putik, parang ito na yung time mo humabol. Takot na. Naka-trade ka nga. Kaya lang dahil yung emotions mo or yung thought mo na nagdi-disrupt sa'yo na ito na yung time habulin yung mga nalabs mo na kota. Nasisira yung decision making. Minsan may I think one factor na Hello. Kung nag-game chart. Hello? Hello? Nawala na yata ako. Hindi, Umpisa na lang, Johnson. Sir Lance. Nawala si Sir Lance.
Nawala ata si Sir Lance. Hindi, sir. Hindi rinig. Hindi nag-chat si Sir. Tama yung setting ko din yun. Halimbawa nga, dahil hindi... Ito, katulad nitong May. Para sa akin, hindi siya ganun ano sa akin kasi hindi ko masyadong maintindihan yung market. Then, may mga araw na, opportunity na kumita. Hindi ko alam kung tama ba na rinig ko siya with the mindset na kukunin ko yung quota for the day. So, parang nakuha ko yung piece of the pie na ganun yung mindset ko. Pero dahil nga may mga araw na hindi ako nakaka-trade or minsan nakatrade ka na naitalo pa. So, meron yung lingering ko ano ba, ihahabol ko ba yung mga talo na yun or should I stick na tama na naman itong na-cover ko. Tama na naman na na-cover ko itong araw na to. Okay. Rinig ba ako? Yeah, narinig na sir. Ayun. So, parang ang naging factor dito is yung paghabol. Paghabol na mindset for the day. Kunwari, kumita ka na. Parang iniisip mo kung ititrade mo pa ba or maghahanap ka pa ba ng next setup. Which is lumayo na dun sa initial thought process mo na ma-meet mo lang yung quota mo for the day. Yes, sir. Dahil dun sa So, mga na ang isa rin natin kailangan tignan dito, 'di ba, meron tayong quota na tinitignan on a monthly, on a daily or weekly basis. So we are looking at the upside there, 'di ba? Now, when it comes to risk naman, para rin mawala yung urge natin to take the trade and yung maiwasan natin na mag-overtrade, kailangan rin natin magkaroon ng somewhat quota or yung reverse nun is yung circuit breaker para hindi tayo matilt. yes, sir. Wait lang, mag-one set lang. Kumbaga, one good trade at a time lang. One good trade at a time. So, well, nangyari sa akin. Parang ano kasi Meron ka na ba sa trading rules mo, Sir Johnson, yung kapag ito yung nagpakitang setup, regardless kung quota na ako or hindi na hit or na-hit na yung circuit breaker ko for the day, iti-trade ko to with proper allocation, with proper risk management. May ganun ka na ba na parang hard rule? yung ganang thought, sir, wala. Parang siguro yung Matawa ko, sir. Hello. Hello. May tawag daw siya, sir. May tawag si sir. May ano ka sir, parang sinet ka na daily quota. Meron. Bisa sa breakdown ko yung goal. Tapos na-establish mo na sir yung ano mo, o ba parang rulebook or trading bible mo. Meron na, sir. Yun. Tapos may setup ka lang na tinitrade, no? So kasi parang sa amin sir, share ko lang din yung na-discuss namin. Kumbaga parang kung wala naman sa trading
Bible mo or rule book mo or yung setup na yun. So kung ba parang manineglect mo yung quota mo for the day kasi wala ka namang setup. Pero kung i-push mo yung sarili mo na mag-trade kahit wala kang setup para ma-meet yung daily quota mo, kumbaga parang, di ba, parang salungat kasi unang-una hindi mo naman setup tapos hindi mo naman niche yun. So parang mape-pressure ka on a daily basis na mag-trade kahit hindi mo siya setup. Siguro weekly quota or ewan ko. Trap. Tingin ko. May nag-aaral mo ng weekly na parang kumbaga on a basis na net gain or net loss gain. Tinitignan ko rin kung yung performance ko ba weekly regardless dun sa green ba yun or red, you know. Siguro ano din, quota kapag ka may setup ka. Yun, pwede. Hindi yung porket may quota ka for the day at may gumalaw kung kahit nawala yun sa profile mo or wala sa niche mo, ititrade mo dahil porket lang may quota ka. So it's more of kailangan mo munang magkaroon ng di ba sabi nga natin hunters tayo. No? Hunters tayo when it comes to yung mindset natin sa taking trades. Hindi porket may gumalaw dyan ay na yung titirahin natin or yung huhuliin natin. Diba? So, kung hindi siya pasok dun sa hinahanap mo talaga, why take it? Yes, may reward. Yes, may potential na umangat siya. Pero look at the fact na in the first place, hindi mo siya niche. And hindi naman yun yung hinahanap mo. Parang ano lang yan, parang relasyon din yan na tipong ito yung hinahanap mo sa partner mo, ito yung hinahanap mo na jowa, ganun-ganyan, na mapapakasalan. May dumaan na maganda, na sexy. Parang ganun. Parang ganun na mindset. Hindi po, siya na lang papakasalan kasi ayun yung available. Mali. Parang only when it's convenient yung nagiging mindset eh. Ang nakikita ko dun sa question niya, kung sana hidol niya pa, tama ba? Parang, kota na ako for the day, pero since may binabawi ako, should I still trade? Or should I still hold on to my position? Ganun ba, Jansen? Oo, parang ganun din. Sige, ito. Same experience. Ito, yung trade ko kahapon, di ba, ang ganda ng salo. Umangat na to ng 11%. Meron din akong binabawi na yung original TP ko, entry pa. Wala na akong risk. Original TP ko is 20. So, ang realization ko dito, ang nangyari kasi diba, this is my entry. Dito ko nabenta sa trade. Sir, may na yung ano mo. Well, since umangat na siya ng 11%, yung average ko dumoble na. More than 100% na. Kung tinipi ko na lang dyan at binisnes quota ko na, let's say daily quota na hit it po. From here to here, hit na yung daily quota ko. Relax na ako for the rest of the day. At masaya pa yung side ko na, quota ako today. Nabawasan yung binabawi ko. Tapos bukas na ulit. Since, yun nga, same mindset na, pag ito na hit bawi, ano tayo? Tapos ang boxing. So, yun yung nanaig. So, trinil ko na lang since maganda yung tapos ginastify ko na, maganda naman yung weekly, daily, 4 hours, 1 hour. Hawakan ko na lang.
So, give up ko ay more than half of my profits eh. 6-7%. So, ang realization ko doon, kung kinuha ko na to, and then trade for the next day. Okay ka na. Kasi kaya, oo, okay na ako eh. Ngayon, ano pa, medyo sisi pa kasi. Thankful pa rin na di siya Tsaka dito. at the same time, yung ganyan, ano eh, kunwari, may factor na ano, Brad, Nawala. Hello. ay, sorry. Pinauna kita. Wait lang, anyway. May factor, Brad, na ano eh. Kunwari, ang pinakauna mo objective is 10% lang muna for the day. Ganun. Biglang sabi mo, baka mas mataas pa to. Yung 10% mo magiging, baka pwede pa maging 20% yan, sayang. Imbes na umabot ng 20%, yung 10% profit mo naging 5% na lang. Or sabihin natin 4%. Ganun na ganun. May psyche factor. May psyche factor na tangin na dapat pala nag 10% na lang ako, dapat pala ganito ganyan. Nag-stick na sana ako dun sa pinaka-hard rule ko. Kumbaga, looking at the bigger picture dapat. Sana hindi ganito yung nararamdaman ko na parang maghahanap na naman ako ng bagong trade, maghahabol naman ako ng ganyan. Which will then possibly give you that mindset na bumawi pa lalo. Sir, question lang. Pag naabot mo na yung quota mo, sir, kahit na feeling mo tataas pa, dapat ibenta mo na lahat. Kasi may ano yan sir eh. Yun nga, quota first. Tapos kapag nakita mo na may possibility na mag-materialize, yung kunwari may potential pang next move. And nandun siya sa hard rule natin na pag nagpakita tong setup na to for the day, regardless kung quota ka na or hindi, or na-hit yung SL mo, circuit breaker mo, ite-trade mo, then take the trade. Parang yung sinabi rin ni Rap kanina na quota first or profit first, then technical second. Kaya rin akong fina-focus ko sa inyo muna is swing trading. Selling buying at the pulse, selling at the eclipse. Then, if nagkaroon na ng magandang structure after reaching that eclipse, ayun na yung next trade mo. Sir, paano pag quota ka na na hit na yung TP mo sa Eclipse? Out ka na for the day? Out na for the day, tapos, kunwari, out na for the day. Then, after that, hindi naman bumagsak. Nag-Mach 1. May setup. Pasok dun sa sinasabi natin na hard rule na iti-trade ko to kung talagang alam na alam ko yung setup. High probability. Then buy back. Ayun yung short term naman na mindset na quota first, technicals last. Thank you, sir. Kumbaga on a daily basis naman yun. I-apply ko yun, Jansen, yung daily. Kasi, parang automation, decision making. Kasi kung, ito ay isipin mo kung may hard rule ako kahapon na, 100% quota na, parang robotic na wala akong nang iisipin masyado versus dun sa nung nandito na alas 11, alas 12 ko pakain. Isip ko nang iisip, ano ba, bibenta ko na ba? O hintayin ko dito sa weighted trade, sa midpoint ba, sa EMA 10 ba? Kasi high probability pa rin. So dito ko iti-trade sa baba, hindi sa midpoint. So ang dami mong iniisip. So to reduce the decision making, benta mo na dito, tapos na ako, kain na ako ng lunch, pwede na ako kung ano-anong gawin. Mamaya na ulit, parang reset muna yung sagi. So kung meron pa, may nag-short pa, halimbawa nag-Mach 1 pa dito, pwedeng re-entry, yun yung sinasabi ni Sir Carl na hard rule na kung quota ka na, pwede pa ulit. Kung nasa
memorize mo talaga yung kunwari bread and butter mo yan. Pero since number one priority, top priority for the day and for every day of our trading days, quota muna. Tsaka kasi, to add lang din doon, kaya ganun muna na quota muna para matanggal natin yung mindset na jackpot mentality. Yes. Jackpot nga. Sir, Gusto paano ng pag jackpot ka. meron, di ba, kumota ka na, may nakita ka na naman na setup. Ilan dapat yung i-release mo na lang, sir, doon sa next trade na yon? Kota ka na, sir, baka matalo pa yung, di ba, yung kinita mo nung day na yun? Hindi. Kung nakuha mo na yung other side of the coin, which is the profit, dun ka na sa circuit breaker. Sabihin natin, ang allocation mo dun sa isang trade is, say, 10% of your, what do you call this? Portfolio. And nag 100%, na-hit yung 100% na target, edi 10 bar up ka na agad. Gets ba? Yes, sir. Up ka na ng 10 bar. Yung circuit breaker mo is, say for example, for the day 2 VAR. Pag naka 2 VAR ka na for the day, alis ka na muna. Hindi ka na muna magta-trade. So you're giving yourself two possible na instance na mag-trade after nung quota. Pero again, magte-trade ka lang dahil, if then scenario yan magte-trade ka lang dahil premium setup talaga yung nakita. Kumbaga irresistible. Okay po. Oo. Thank you, sir. Thank you. Parang sacrificing my gains. Kasi imagine 10 VAR. 10 VAR na wala naging 8 VAR. If ida-dynamic ratio natin yun, pasok pa rin sa dynamic risk reward ratio natin yun Parang 5:1 yun kung iisipin natin. Yes, sir. Thank you, sir. Is energy still there? Yes, sir. Wala na. Masabayan kita sa quota daily. Daily quota, pero not necessarily na kung may quota ka for today, kailangan pilitin mo yung sarili mo na ma-reach yun. Kung wala, bukas na lang ulit. Quota meaning value or percentage level na pag na-hit yun, no matter what we said, Sir, question lang. trade for another day. Meron ba kayong sir, parang experience na kunwari may hinihit kayo tapos nahihit nyo tapos parang babalik na naman kayo, nahihit nyo tapos parang hindi mo siya ma-break, parang wall yung parang nagiging resistance siya. Yes, sir. Parang feeling mo na yan. Nag-ano siya? Currently. Parang Na nahihit driving naman school. siya, sir, tapos pabalik-balik ka dun sa na yan, sir, hindi mo siya, nabibreak mo siya, sir, pero babalik ka na naman. Ano na yun, sir? Reflection. Ceiling yan. Ceiling na. May current ceiling ka na yan. Financial thermostat mo. Doon na yung kanina na bar. Yung huwag ka muna mag-stick sa bar. Mag-stick ka. Sorry, sir, naputol. Doon papasok yung diniscuss natin kanina na huwag ka muna masyado mag-focus sa bar. Okay na sa'yo yung 0.5 muna, 0.6 muna, where you're comfortable. Hanggang ang next ceiling is the 1 bar. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Walang gumalaw. True. Bumalik.
Si JC umalis na. Laki ah. Pero kadalasan di naman inaabot yun. Hmm. Mga less yun a day. Mga 3. Ano. Pero max ko lang. Pag nag-trigger, 5. Oh, nawala. Out. Hindi pa kayo mag-out, sir. Ay muna ako. Oo, okay na. Thank you, sir. May na discussion. Thank you.